Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, March 11, 2025. Ayan, so bloody Tuesday. Yung closing natin, laki ng drop natin na negative 2.42%. So laglagan na naman yung mga paborito natin na blue chips. Ayan, sina Ali, lalaki ng drop, 6%, ICT 5% drop, C Plus minus 2.9, si Meralco minus 3.39%. So karamihan ng mga stocks natin is nalaglag dahil sa laki ng drop ng index. So from 6,300, bigla nag-resist and then nag-close tayo is 6,206.55. So medyo bumawi siya ng konti nang mag-bounce siya dito sa pinaka MA9. So lumabas kasi yung 350.28 million na net foreign sale. Kaya lahat ng pag-uusapan natin, majority dito maliban kay web is mapula yung ating galawan. So, alam niyo na, pinaka-reason is sinundan natin yung galaw ng US market kagabi, buhusan din sila. Pero sila may problema sila dahil nga dun sa tariffs ni Donald Trump. Pero ang effectivity pa naman is around April 2 yung effectivity niya. Pero nagre-reflect na sa market. So mamaya silipin natin yung galawan sa global market. Grabe nga. Yung mga paborito nating stocks, sina Tesla, nag-drop ng 15%, sina Nvidia. So ang dami sa mga tech stocks is affected din or halos lahat din ng mga US stocks. Kaya ingat muna so pag-trade sa US market habang nandiyan pa yung tariffs. So ganun din si crypto, di ba? Nag-below 80K siya kanina. Medyo bumabawi na siya ngayon. Nasa 82K na yata yung galaw niya. Pero kanina, yung pinaka-drop niya is nasa 78K. So nagbabadya ng another bear market sa mga cryptos natin kasi nabi-break yung yung mga yung mga malalakas na support niya, halimbawa yung 80K na support natin. Okay? So silipin na lang natin. Tuwan-tuwa pa naman tayo kapon dahil doon sa malakas na galaw na ating stocks. So medyo may naiwan sa mga gaming stocks na umarangkada. So, grabe lipad ni Philweb. Ayan. So, di ba, hindi natin ang pag-usapan to dahil meron tayong vlog na isa sa kanya kapon. So, meron siyang 21.05%. Another winner para sa mga holders natin. Laki. Laki ng galaw nito si Web. So, may anticipation. Ang pinaka-news pala natin dito, ayan. So, i-relate ko lang. Di ba? So, usapan sa mga Senate is, Senate sa Congress, yung mga Pigo, mga ano ba yan, inline gaming. So sa mga games na nasa Pilipinas, 'di ba focus na ban na and then naging mainit yung mga Pigo na related na stocks which is si Plus at saka yung gustong puntahan nitong si Bloomberry natin. Ngayon, ito daw si Web is hindi ganoon yung kanya business model, hindi siya tama ba? Pero e-games din naman to, di ba, si Web? Anyway, yun yung nababasa ko na pinagtatalunan sa kanya. So, kaya siya umaarangkada. Kasi siya yung magdo-dominate, di ba, kapag naiwan siya mag-isa. So, meron siyang net foreign buy na 3.35 million. And then, aside pala doon sa galawan dito sa market natin, isa sa malaking political na nangyayari sa bansa is yung kay previous President Duterte naman, di ba? So, inaresto na daw siya. Hindi ko pa napanood yung balita. Mamaya manonood din ako sa kanya. So, inaresto din siya. So, may political unrest ngayon sa Philippine markets kasi yung ICC, di ba? Parang binibigyan ng jurisdiction ng current administration para huliin si Duterte. So, yun yung mga matindi yung mga usapan sa Facebook. Ayan, nagbabasa-basa tayo pero mainit. Ayan. So, although ayaw kong isama dito kasi politics naman yun. Pero nakaka-apekto din kasi kahit paano yung mga negative sentiments sa politics sa mga stocks natin. Okay? So, tingnan na lang natin kung ano yung development niya for the coming few days. Next, eto na, yung mga bagsak na stocks. So, Bloomberry, tuwan-tuwa pa naman ako kahapon kasi nag-up siya ng 13%. So, nag-drop siya ngayon, binawian siya ng negative 5.56% and wala pa rin siyang foreigners. So, yun isa sa mga major catalyst niya kaya medyo mahina. So, negative 42.32 million net foreign sell. ASEN, bumigay na naman siya. Nag-drop siya ng 5.06%. Halos lahat naman ng mga blue chips. Negative 5.06% and 68 million net foreign sell. Okay, sinama na natin si dito. Hindi ko sinasama last time kasi wala naman masyadong action sa galaw niya. Pero ngayon, malakas na rin yung drop. Ayan, so negative 7.28%. Nang iipit na naman si dito natin. Negative 2.93 million net foreign sell.
Ali. So yung kahit na maganda yung fundamental, kung negative naman yung market sentiment. So nag-drop siya ng negative 6.17%. Kailangan yata pa konti-konti lang bili. Kasi medyo ano yung market natin, isang araw, dalawang araw, okay na okay. So maganda yung trend and then suddenly, merong mga negative news na lumalabas. So negative, ito ang pangit sa kanya, negative 317.3 million. So yung buhos na yan, kasi parang sa pre-close lang naman yung buhos din na yan, yung 350 million galing dito ay Ayala Land Incorporated natin. Okay? And then si Surtech, sinama ko dito, although wala, nandito pala siya. Lahat ng Tech ABCD, lahat yata is laglag. Pero itong si Surtech is negative 14.6%. Meron siyang 187K net foreign buy. So ang kwento naman ni Certec bukod sa nasabay na yan, sumabay na sa negative news sa market is yung kanyang pag-issue ng statement na hindi muna siya magbibigay ng dividendo. So naging negative sentiment sa kanya and then yun, puro buhos na yung lumabas sa kanya. So laki din ang drop niya 14.6% na drop. Okay? So yun, yung ating Bloody Tuesday. So bargain siguro kasi yung futures naman ng US market parang magbabounce naman siya mamaya. So hopefully sumabay naman to si PSE kasi sumabay sa laglagan doon sa global markets. Okay? So hopefully maganda yung closing ng US stocks. Pero in the short term, siguro mga ilang buwan din na i-hinday niya yung tariffs na sinasabi. Kasi yun yung nagkakos ng inflation talaga, yung tariffs natin. Okay? So disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo ako dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. Ayan. So although tuwan-tuwa tayo kahapon, napablog tayo ng 2 beses kasi ang ganda ng recovery ng index eh. Pero binawian naman tayo for today's trading. Ayan. So ayan, maraming salamat doon sa mga viewers natin. Company reviews, mga sample trades sa market, mga basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management plus PSE, basic PSE, stock market studies naman natin. And then sa crypto, follow mo ako dito sa ating Palabra Trader crypto to para sa mga play to earn games. Ayan. So meron akong review. Kailan hindi pa pinapa-review pa natin sa nagpa-review sa atin. Tingnan natin kung ma-upload natin until tomorrow. Okay? And then follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palabra Trader para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page na Palabra Traders. Budig pick yung mga articles natin sa local market. Check mo na lang dyan. And then, yung balita natin for today. So, tignan mo na lang yung mga hindi pa nakakalam bakit umakyat yung mga gaming stocks. So, meron tayong vlog dyan. So, yung summary, wala pa yata yung summary ni ito, naglabas na si Philippine Stock Exchange natin. Okay? So, kapon din natin nabasa to. So, meron tayong 350 million net foreign buy. Pero kahapon, may pumasok na, ilan ba yan? Yung pumasok sa 1.4 billion, di ba? Kung tama ako. Saan ba yung kodigo ko dito? So, 1.4, alam ko tanda ko, 1.4 billion yung 1.4 billion yung pumasok sa ating kapon. So ngayon, 350 million. Okay, marami pa rin. Marami pa rin foreigners na nandyan. Kaya lang, nagkakatakutan sa market natin. So, kaya ganyan, tinamaan yung mga stocks natin. So, pinakamalakas yung drop, property talaga, no? Negative 4.45%. And services sector, negative 3.33%. Si mining at saka finance, malakas na rin si mining, negative 1.75 and 0.78% si finance. Buti pa si finance, medyo maganda ng konti yung galawan niya for today's trading natin. Okay? So, so bago yan, dito muna tayo sa summary ng market. So, tatlo lang yung nagberde, si BPI, China Bank, at saka si DMC natin. And then, laglag na lahat. JP Cap, kinain na yung breakout niya last time. Parang naging trap tuloy yung market. Negative 6.89%. Ayala, negative 6.17%. Puro 6%, no? SMPH, minus 6. Bloomberry, minus 5.56. ICT, minus 5.38. So, lalaki. So, grabe yung laglagan sa market natin.
Pag sumabay nga naman, no? Ayan. So, tapos mapapansin nyo, may mga post ako dito. Ayan, nire-repost ko yung mga grabe yung laglag nila, oh. Ayan, oh. Tingnan mo, oh. 20% in just one day si Robinhood. Yung ating broker din to sa bandang US. So, grabe yung laglag doon sana. Hopefully, nakapag-cut loss na yung mga kasama natin doon. Kasi grabe talaga yung laglagan. Foreign funds sold. BDO, China Bank, Metrobank, SLF, ASEAN, AP, Manila Water, CNPF, DNL, EMI, AC, Aboites, AGI-DMC, Ali, CLI, CRIT, PhilReach, Globe, ICT, at saka si Macro Asia. So foreign funds bought, BPI, PNB, Alter, FGen, FCG, BMC, GGS, AREIT, CPG, MEG, RCR, Tel, Converge, at saka si Dito. Ayan, binili si Dito, no? Kahit bumagsak yung price action natin sa kanya. Bloomberry, ayan, may special cash dividend, 0.084. And then, breaking news, ito yung sinabi natin kanina, Duterte now under police custody following ICC arrest warrant. So, sabi nga nila, wala namang jurisdiction si ICC sa Pilipinas kasi yung ginawa dati ni Duterte, di ba? Umalis siya doon. So, nagkaroon siya ng retraction, di ba? Sa membership natin sa ICC. Ayan. Pero bakit ginagamit siya ngayon? Ayan, napunta na tayo sa politics. Ginagamit siya ngayon ng current administration daw. Ayan. So, yun naman yung politics sa Pilipinas. Okay? So, galaw natin kanina. Ayan, talagang tatlo lang yung natira, no? Sila lang yung green. Ayan. So, ito pa, si MicroStrategy. Ayan, minus 18%. So, bantakin mo yan, ha? Parang pandemic yung mga stocks sa US. So, okay na yung mga drop natin na 6% tinaali kumpara naman dito, di ba? Minus 18%. Merkada, this will be a successful venture for Bloom or yet another example of we did not do this because it's easy but because we thought it would be easy. Okay. So AP, and 4% siya. Ayan, quarter 4 yan. No? So malakas siya. And then yung annual niya is 2.4%. Okay? Asian stocks, Bloody Red, Palantir, isang AS stocks to, no? Semicon stocks to. So negative 11.38%. So tignan mo, lalaki yung mga stocks na yan. Apple. So ito yung pinaka-biggest nila. Nag-drop din siya ng 4.7%. Cebu Pacific, parang halos nandun na sa target ni PhilStocks, 36 pesos. Corporate stories, IMI posted US 1.1 billion revenue in 2024 with US 981 million from core business. Pero ang to, lugi sa earnings si IMI. Aboitiz, Equity, Ventures, net income 18 billion. Cebu, Cebu Landmaster, reserve approval from SEC to present up to 5 billion sustainability-linked bonds. Ayala Corporation, AC, foreign currency long-term issuer rating from Japan, A-. PLDT, Enterprise, renewed collaboration with Coca-Cola, Aboitiz Philippines as provider of digital and connectivity. Okay? So wala masyadong substance yung news natin. Plus, strong earnings. Ayan, pero bumagsak na si Plus, no? Nvidia, bumagsak din kahapon. So, negative 4.78%. Noong umaga, meron pa. May mga berde pa tayo si Bloom, oh. Berde pa kanina umaga pero ng closing, nangyari na siya. So, Cebu Landmaster launched the offer period for each 5 billion sustainability bond. Ayala Corporation earns first ever A-. Aboitiz reported a 15% increase in core net income. Bitcoin, ayan. So, nag-drop siya kanina ng very, very bad sentiment, no? 78K, 4.45%. So, ayun, umakyat. Certec has suspended cash dividend on all its preferred shares. Ayan. So, yun yung sentiment ngayon. Bakit nag-drop si Certec? It took the Gokongwei family some time to pay attention to RCR, but once it did, it really demonstrated the depth and breadth of potential pipeline of the injections between Robinson Land and RCR. Okay? So, tech, ayan. So, suspendido yung mga dividends kasi lugi na yata siya. So, mga hand signals, may memes siya. Certec natin, though tumbles 900 points, Nasdaq suffers
worst day since 2022 as recession fears grip Wall Street. So, yari ang mga taga-US. Okay. Kahapon, nag-pullback na to si ano, no? SPNEC. Ito mga kahapon na galaw. And then, tingnan mo, index yan, ha? Negative 4% si Nasdaq. Dow Jones minus 2% and then S&P is minus 2.7%. Okay? So matindi yung nangyari ngayon doon sa US stocks. Ingat-ingat muna tayo doon. Okay? So guys, yung ating Patreon, patalasas ulit yung mga gusto ng guides sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito. Okay? So double check mo na lang yung ating Patreon. So punta tayo dito sa galawan ng market. Okay, may konting pa bounce sa ano, MA9C index natin. So lumabas. Okay, hindi naman eksakto 63 pero 6359 yung nag-resist yung market. Pero okay pa rin ako sa kanya. Dahil okay, pangit 'yon. 350 million at foreign sale, 2.4% drop and 62 ulit. Pero optimistic pa rin tayo kahit papaano, di ba? Kasi 1.4 billion yung pumasok kahapon. Ayan. So, bibilangin natin 1.4 billion tapos 400 nung last week. So, 1.8 less 300. So, meron pa rin 1.5 billion dito sa market natin. Okay? So, babalik pa natin sa 5.8 ulit. Ibabalik muna natin 5.8 muna kasi baka may sideways channel tayo na buuin dito habang problema si US market. O mali mo naman, continuation lang to for the coming few days dito sa MA9 until such time na maka-breakout tayo sa 6,300. Ayan. So, tinasok pa naman yung resistance natin ng 6.5 doon sa review natin sa kanya kapon. Ayan. So, medyo pabalik ulit sa RSI 50. So, lulusot ulit yan sa ilalim kapag bukas, laglag pa rin yung mga property stocks natin. Kasi sila yung major na cost ng drop ng market natin for today's trading. Okay? So, okay pa rin naman yung kanyang MACD formation. Ayan. So, sa mga winners, si Web ang nanguna. So, sa may volume si Web, ayan, grabe yung kandila. Nag-breakout pa. So, yung rumors yung Pico at saka Pogo. Next, sino pa? EI, nag-11%. Ayan, nag-breakout. May nakalusot. 11.28%. Axilum, walang volume. PAL, mahina. Hanap lang ako may volume. GMA 7, okay, hopefully bottom na. 2.48%. Tapos si 7-Eleven, 2.27. Sino pa? Hanap lang ako may volume. SMC, 1.18. Pero ano yung mga preferred shares yan. Tapos si China Bank ay 0.57. Okay? So konti lang yung nagberde dito sa sa market and then mas marami yung mga laglagan na yan. So eto mga tech stocks to mga preferred shares so minus 30%. USD yung volume niya So mga to, 'di ba? 6,120 million. Laki din Bakit USD? Hindi ba dapat peso 'yan? Ayan, TCB to, ayan. So yung mga TCB natin, ayan, yari. Si Certec is minus 14%. Sino pa? Dito, minus 7%. SM, PH, at saka si Ali, minus 6%. Bloomberry, minus 5%. XY, minus 5.4%. Ayan, bumigay na si XY. Tapos si Monde, ayan, di matapos-tapos yung sell-off din nito. Minus 4.86%. Okay? So, tingin tayo sa global markets. Sideways na lang muna yung pinaka-channel natin kasi may bad sentiment tayo sa global markets. Ayan. So, ito yung galaw natin kagabi. So, 2% mahigit si S&P, Dow Jones, tapos yung stock is minus 4%. Pero ngayon, parang gusto din niyang mag-bounce kasi baka exage yung galaw na to. So, S&P future 0.36, Dow future 0.27, and then Nasdaq 0.5%. European stocks, bumabawi na. Asian stocks, ayan. Hindi lang naman sa Philippine market, ayan. Asian stocks, malakas din po yung laglagan. Pero tayo pinakamalaki kasi negative 2.4%. Okay? So, ito pala yung individual stocks, yung mga worst movers sa yung mga sikat na stocks natin. Si Tesla, minus 15%, Palantir, minus 10%, Robinhood, minus 19%, Coinbase, minus 17%. Grabe, no? Reddit, minus 19%.
So laglagan yung mga stocks na to. Uptrend to mga to dati pero laglagan na for today's trading. So dito naman sa bandang crypto, ayan, bumawi na siya. Pero nandun pa rin yung ano niya, pagka-bearishness. So pula pa rin yung iba, di ba? O may nakikita ko 8%, 5% na drop. So Bitcoin is 81K, 81.7. Ethereum is 1.9 and then 2.1 si XRP. BNB is 562. So yung mga matataas yung drop si Dodge minus 6%, si Shiba minus 5%. Ayan, so marami laglagan din dito sa bandang crypto natin. Ayan, so Trump effect yan, sabi nga nila. Okay, so next, pag-usapan natin yung ating trending stocks. Okay, so unahin natin si PhilWeb. Parang Tory naman to si ano, si PhilWeb natin. Ayan. So nag-up siya ng 21.05% and meron siyang 3.35 million net foreign buy. So hanggang saan kaya tong ano, parabolic na galaw natin sa kanya? So super extended na si ano, si Web. Pero may ugali din naman siya na ganyan, di ba? So last time, ito actually yung pinakamalakas na galawan niya, ano ba rumors to? 150%, no? More than 150%. So yung current price natin sa kanya, nag-breakout pa. Oh. So umakyat na siya ng 100%. May ugali talaga to na mag 100% na galawan. Kaya lang, syempre, super risky na yung galaw natin sa kanya dahil lang sa rumors na siya lang yung matitira sa Pogo at saka sa Pigo na mga related stocks natin. So anyway, tinutulak talaga siya. Meron siyang 3.35 million net foreign buy. Yung next na resistance natin is halos mabutas niya lahat. No? Currently nasa resistance, pero kung sakaling butasin niya ulit bukas dito sa ano 2.5. Ayan, hanggang saan kaya yung ano itataas nito? Kaya lang baka malamig na dito sa bandang taas na galaw natin. Ayan oh, 90 na. Halos 90 na yung RSI. Yung volume is pataas pa rin ng pataas, no? 5 minute. Anong itsura na ito? Si Philbed natin. So normal yung ano niya, oh. Normal yung pag-akyat niya. Talagang ano, binomba ng volume si ano, si Web, ayan oh, 38 million yung traded value niya. Ayan, so congrats doon sa mga ano, naka 100%. May mga nakikita kong post sa Investa, mga 50% yata yung ano, kinita nila dito. Ayan, so akalain mo ba naman, no? Pero ang pinaka-perfect entry niya talaga dito pala, no, sa around 1.3 nung nagkaroon siya bigla ng ano, malalaking volume dito. Ito naman kasi, ang laki bigla, no? So, tapos yung makalait, mas malaki pa yung maibibigay niya for the coming few days. Okay? So, watch out na lang mga support natin kung ma-break siya for the next few days ng trading natin. Pero medyo excited na yung ano, yung galawan ni PhilWeb natin. Okay? Next, Bloomberry. Ito yung expect ko umakyat pero wala. Bumagsak din siya. So, nag-retest pa sa MA20, buti hindi siya pumasok sa bandang ilalim. So, nagkaroon tuloy siya ng ano, immediate na resistance malapit dito. Kala ko pa naman abot to ng ano, 4.5. So, may range tayo sa kanya. Hopefully bukas, kasi naka-breakout na tayo eh. Hopefully bukas, mag-bounce siya para may confirmation yung breakout natin dito sa MA20, yung pinakadilaw na line natin sa kanya. So, yung RSI level natin sa kanya is slightly below na siya ng ano, RSI 50 level na sa RSI 48 na siya. Ayan. So, nauntog na naman ba to? Or pullback lang to dahil sa negative sentiment ng market. Ayan. So, meron siyang 2.3% na dividends upcoming by X date is March 24. So meron pang halos 2 weeks na trading bago mabigay na dividendo si Bloomberry natin. Kung hindi na siya bababa, maganda to kasi meron siyang ibibigay na 2.3%. Pero yun nga, gaya ng review natin, medyo pangit kasi yung fundamentals for the short term nitong si Bloomberry. So negative 5.56% yung loss. Ito naman yung nakita natin, di ba? Kahapon pa sa review natin na net foreign sell pa rin siya. So, negative 42.32 million net foreign sell. So, ito na lang. Ito na lang mamarkahan natin sa kanya for 4 pesos or 3.9 na pinaka-resistance level natin. Hopefully, may bounce tayo for tomorrow's trading. Next, yung mga bumigay natin na stocks, ACE-N. Ito na ba yung bago naguhukay na stocks natin? Ito na, no? Kasi last time, si Wilcon, huminto na si Wilcon natin, si Bloom, di ba? Yun nga, yung medyo nag-pause na rin siya.
Pero ito ngayon, so isa sa mga pinaka 52 weeks low na stocks, na-break pa niya yung asa may pandemic level natin. Hindi na tayo nakaano, no? Hindi yata tinamaan tong si ano sa pandemic level natin, no? Okay, so pero ito ngayon, mas malalim na siya dito sa mga previous na support levels natin. So maganda sana yung bounce niya dito sa sa kahapon, no? Kasi ito talaga yung ano niya double bottom niya dito sa kabila. Pero tingnan natin, mali mo, mag-Dow G naman tayo ng galawan sa kanya. Talagang ayaw nila kay ASIN, no? So since sumabay din lang sa yung negative sentiment kasi natin October hanggang ngayon, di ba? Sa PSE market. Okay? So wala pa, ayaw pa. Kasi hindi matuloy-tuloy yung yung breakout natin dito sa MA20. Wala pa si ASIN natin. Okay? So ganun din naman yung ibang blue chips natin. Next, mga kadito natics, bumigay si dito natin. Ayan. So hindi lang close the gap, bumigay pa siya sa support level natin. So, asan pa yung mga gaps? Meron pa siyang gap dito sa 1.3 level. So, yan na lang ilalagay kong support. Pag ayaw, triple bottom tayo dito. Kaya lang, ang lalim din naman ng pullback niya, no? Halos 40%. Halos kainin na rin niya yung mga earnings niyo. Last time, so wala naman ako nito. Pero yung mga kumita last time, ayan. So, yung mga stock price offering, kinain na rin niya. Wala na, halos pa wala na. Nandito na ulit tayo sa malapit sa 1.3, 1.2 level. So, negative 7.28%, 2.93 million. Net foreign sell at very, very strong yung downtrend natin sa kanya. Ayan, watch out na lang po kasi nag-break yung support and malapit na ulit sa oversold condition yung pinaka-RSI. Ayan. Wala na kasing catalyst ulit eh. Next, Ayala Land Incorporated, si Ali. So, kahit anong ganda ng punda, no? Wala talaga pag ayaw ng traders natin. Tapos malaki. Laki na naman ng net foreign sell. 317 million net foreign sell. 6%, 6.78% loss. Balik tayo sa 22 and mukhang magre-retest ulit tayo dito sa 21 peso level. Ayan. So, noon siya yung natin, yung bullishness na nakita sa kanya kapon, bumalik tayo ulit dito sa bear side ng ating RSI level. Tapos, yung pinaka-trend, so below pa rin siya ng talagang false breakout yung MA20 niya. Ayan. So, hopefully, eventually, pag gumanda si market, bumalik na rin yung price action. So, yun lang. Kahit may nakikita ko na share buyback pa rin kay Ali, pero wala naman siya magawa kung bubuhusan siya ng ating mga foreigners. Okay? And then lastly, si Tech. So, yun po yung pinaka-catalyst natin. Yung magtataka bakit malakas yung drop. So, bukod sa nasama sa negative sentiment ng market, watch out na lang dito sa 0.8. Baka i-double check natin yan bago siya mag-reverse ng direction or baka meron pa siyang false breakdown dyan sa area na yan. So, yung pag-cancel niya is ayaw. Although, para sa goodness ng naman yan stocks, di ba? Hindi mo na siya mamimigay ng dividends kasi kailangan niya ng pera at di ba kaysa lagi mamroblema yung company, gagamitin na lang muna niya yung dividends. Pero syempre sa investing public parang sign of weakness para sa stock natin 'yon, di ba? Kasi hindi niya kaya magbigay ng dividends. Ano ba earnings nito? 18% negative, 81% negative, minus 4% negative. Okay, so may na nga talaga si Tech. So watch out na lang baka may double bottom dito sa 0.83. So negative 14% na drop, 187k net foreign buy. So nag-oversold ka agad siya, 15 yung RSI natin. Okay? So bounce trade na lang siguro. Si Tech kapag medyo na timingan mo yung bottom naman niya. Ayan. So yun lang muna yung ating review. Ayan. So wala tayong magagawa. Tinamaan tayo ng negative sentiment sa US market. Nasama na rin pati Philippine markets. Ang ganda na sana arangkada eh. Kala ko direction tayo sa 6.5 bago mag-pullback si PSE market natin. Ayan, hopefully mag-bounce tayo dito sa MA9. Okay, so yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabig Trader na YouTube channel. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon, yung mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.